Madam Chair, as we all know, PhilHealth is due to remit 89.9 billion to the National Treasury. According to the DOF, this amount represents unused government subsidy. Nakailang hearings po tayo dito at nanawagan tayo sa PhilHealth na while waiting for the Supreme Court, no, ang panawagan po natin sa PhilHealth, since meron kayong 500 billion na reserve fund, nangako po si President Ledesma during the first hearing, nare-recommenda niya sa Pangulo na babaan po ang premium contribution from 5% down. While waiting for you, sir, may pinasa po kaming batas dito, amending the universal healthcare, reducing the premium contribution from 5% to 3.25%. Ginawa na rin po namin ang aming trabaho. Pangalawang pinangako ninyo, increase case rates. Aside from 30% this year, sabi nyo before the year ends, another 50% across the board case rates increases. Yun ang pinangako nyo. Tinatandaan namin yun. Pangatlo, expand benefit packages. Napakarami po dyan ng mga benefit packages na pwede nyo pong isipin pa. Halimbawa, sa mata, prevention na po yung early detection na may diferensya sa mata. Dental, at marami pang iba. Isipin nyo po, ang dami pong sakit na dapat ninyong tugunan. Buti sana kung wala kayong pondo. Andiyan dyan yung pondo eh. Hindi nyo kailangan magtipid. Ibalik nyo po sa taong bayan yung pera nila. At pang-apat po, out of pocket expenditures talaga. Tulungan niyo po ang DOH. Huwag kayo masyadong umasa sa medical assistance program po ng DOH. Kung mas malaki ang contribution ng counterpart ng PhilHealth sa pagpapalabas ng hospital billing, mas mababawasan po ang problema ng DOH. Mas magagamit pa nila yung pera nila sa ibang mga kababayan nating mahirap na nangangailangan po ng tulong.